From the title itself is POV, so point of view. May konting pasilip. Yes, it is a special na kaabang-abang, di ba? Tama ba, girls? Di ba? Abang-abang ito eh. Dahil kasi for me, pag gumawa tayo ng trabaho, laging ima-max out mo yung ginagawa mo today. Dapat today is better than yesterday. So, we prepared for this one, for this special, na talagang dapat hindi lang siya basta special, super special siya. So, super special. Ikatabi ko pala, ang gaganda, di ba? Super gaganda na, super gagaling pa. So, it's a super special. We call it POV, na mas special pa. Alright, let's hear from the ladies. POP po is like hosting siya, pero masasabi po kasi yung ginawa po namin is pinaka-special talaga kasi may GLC po kami ni Rian dito. Kumbaga parang kami yung entrance 10, right? Yun po. Tapos parang in-explain namin yung mga recent na movie like Bossy Dolls, Sundutan, Scorpion Night, yung movie ko po na Silip, yun. Ayun po, ito kasi yung first na movie na parang hosting style din siya. Parang syempre may idea naman siguro kung may nanonood din po dito na parang hosting po siya, na may mga konting pasilip po sa mga eksena ng bawat movie na mapapanood exclusively on VMX Up. So yun, ito yung mga sabi ko na grabe, kaya dapat talaga abangan. Kasi kagaya sabi ni Laya kanina, ang ginawa namin doon, hindi lang siya natural or hindi lang siya parang normal na pag-hosting. Yes, meron siyang hot and hotty scene na dapat ninyong abangan. So yun po. Thank you. Direct additional lang, what makes this special or what makes it different from the other specials? Yes. From the word special. Parang halo-halo yan na may uwi sa ibabaw na may legend. So, bago namin sinimulan yung pag-shoot, sabi ko sa kanilang dalawa, marami na tayong nagawa eh, di ba? So, si Rian, ang galing, di ba? Si Leia, ganun din. So, sabi ko, kailangan sagarin natin ito. Okay ba kayo ng ganyan? Eh, ang dali nila kausap, ang gagaling, di ba? So, sabi ko, Rian, pwede ka ba ng ganito? Sabi niya, okay, direct, gawin natin yan. Si Leia, okay, gawin natin yan. So, pwede ba natin gawing mas pato sa gari natin, kumbaga sa cellphone Pro Max to, compared sa mga una ninyong ginawa. Para at least pagka dating ng panahon, anong kinaiba nito dun sa mga una nating ginawa, eh, mas kaabang-abang, mas, kumbaga, kung sexy kayo noon, mas binigay ninyo yung full acting and full libog natin lahat dito. Gawin natin ito dito ng triple or quadruple para talagang maging extra special itong gagawin natin. Sabi ko, kami nag-go naman, extra special, may ube on top kami ngayon dito. Next direct, next PV. Okay, maraming salamat po. Ngayon naman from Marites University, Junardo. Kay Direk muna. Direk, Salvador ka, totoong pangalan niya. Ay, opo, pinangalan ko sa akin ng nanay ko, ng tatay ko. Sino related ka ba sa mga Salvador, like Philip, Kuya Ramon Salvador? Depende po kung may atraso sila sa inyo. Pero yes po, I am very proud. Yes. Si Tito Ramon po is magagalit yun pag napanood ito. Boss. Lolo ko po. Lolo mo na. Opo. O kaibigan ko yun. Opo. Okay. Tito lang pagka tinanong niya. Kasi Alam ba niya itong ginagawa mo ito? oh yes, of course. Very supportive si Tito Ramon dito. Sabi ko nga sa kanya, Tito, may ginagawa ako ganito sa Viva. Sama ko. sabi ko, sige, susunduin kita pag merong shoot ulit. Sabi ko, ayun, pagbutihin mo. Sabi ko. Okay, sa dalawang girls na magkaibigan, Alea, matapang na trailer pa lang, ang tapang-tapang nyo, napapasigaw yung mga lalaki at ang bating dito. Ha?
Sumisigaw sila, hindi ko alam kung gusto nila o ayaw. Mabuti, yung pang pinaka-daring, mas daring ba yung sa trailer, mas daring ba yung makikita nila sa kabuuan ng POV? Mas daring pa? Lea. Ako muna. Ang masasabi ko po, hindi sila mabibitin dito. Okay. Si Rhea. Kaabang-abang talaga. Oh. Intensity 10, sabi ko nga sa kanya kanina, grabe ginawa natin doon, no? Ako, parang hindi makompleto yung mga gabi ninyo pag hindi napanood. Hindi naman, kinondisyon ba niyo sarili niyo, yung utak niyo na ito gagawin niyo? Direct ka ba nagturo sa kanila? Parang experience mo yata yung ginawa. Ikaw ba? Pabiro nga po ang sabi ko sa kanila. Sa totoo lang, real talk, wala namang minor dito. Sabi ko, alam nyo, gawin natin ito kasi para pag-usapan at saka mas magsunod-sunod yung trabaho natin. Kasi pagka binibigay natin buong puso yung ginagawa natin sa trabaho natin, hindi natin na mamalayan, eto na yung pinagdadasal natin. So sabi ko sa kanila, hanggang hindi ako nalilibugan, hindi natin titigilan kasi kailangan maganda itong gagawin natin. So, Halimbawa ka naman. first 3 seconds pa lang sabi ko, oh. Sabi ng DOP, cut mo na. Sinave naman natin. Nakatulong naman ko. Kayong dalawa, ano? Wala kaming kondisyon na kasundo kami. Gawin na natin. Sabi namin ni Rian, oo, ikaw pa ba? Nagkasundo kami, hindi lang intense to, babe. Ang dapat tayong ginawa, hindi ko ayaw mo na sabihin. Kasi mamaya sabihin, puro salita lang to. Pero intense 20 talaga, promise. Hindi ko ako aakawain. Na-arouse pa kayo? BMX, Pro Max. Content. Okay. Sige. Thank you Thank po. you. Good luck. Thank you po. If BMX had a Pro Max, this would be the content there, diba? All right, fantastic. Ngayon, over to Neil Ramos from Tempo. Thank you, ma'am. Good afternoon po sa mga girls muna. First time niyo bang mag-work together, gumawa ng eksena na kayo ang mag-partner? Opo, first time po. Yes po, first time po. Pero you know each other na before pa lang. Doon na rin. Yes po, doon lang din po sa eksena na yun. Actually, hindi talaga dapat ako yung mga kapartner niya. Sabihin ko na lang din. Pero happy ako na naging part ako and I am proud na talagang ito rin yung isa sa mga movie or content ko sa BMX sa talagang kaabang-abang ng eksena kasi lahat all out kami doon. As in. Happy rin naman ako, naka-work kita. Tsaka si Derek Carney. Yes, thank you Direk. Ika nga nakilala niyo ng lubusan yung isa't isa talaga sa eksena ginawa niyo. Yes po. Opo. Parang, I'd say na meron kaming parang chemistry. Meron kaming iisang goal, kami tatlo nila direct. Okay, sige. Parang let's do this, let's do that. Parang ganun. Para bang nagtingin na lang kami ni Rian, ayun na, parang chemistry na tapos diretso-diretso na. Of course, ma'am, trabaho to, no? I mean, pero yung idea ng special na to is boso. And I think we have a law against it, no? Pero yung gusto ko lang malaman, ano yung thoughts nyo? Halimbawa, obviously, when you do this, alam yung tinitignan kayo ng mga fans nyo. Pero like in a private situation, ano tingin nyo pag nabobosohan kayo? May nahuli kayo ng boboso sa inyo? Is it turn on ba po? O naiinis din ba kayo? O anong thoughts nyo lang po? Ako, nagugulat, pero hindi na ako magpaka-impro kita. Pag nababasahan ako, nagugulat, naiinis. Naiinis talaga ako. Ayaw mo? Pwede rin, kapag gusto ko yung bumaboso. Oh. Kayo po, Ma'am Rian. Ako naman po, siguro before I enter VMX, talagang parang big deal siya sa akin. Pero since alam ko na marami nang boboso sa akin behind the screen. So parang kung sa
real life siya mangyayari, parang, okay, parang kabar na lang. Wala nang problema. Okay. That's it po for me. Ma'am, salamat po. Thank you. Thank you, Sir Neil. Okay, for now, we have additional questions from June Lalin of Abante. Unahin ko na si Leia. Napansin, kanina kasi nung unang labas mo, hindi ganun ka... Siyempre, hindi mo talaga umaatak sa mga linawin ko. Pero habang tumatagal si Leia, bakit mo mas ma-appreciate mo yung beauty niya? Parang ito yung ano, yung talagang gumaganda yung tingin sa'yo. Pareho kami ni Jojo, sabi, ang ganda pala niya. Oo. Mas na-appreciate namin, oo. May mga ganon, na sa una parang hindi na-attract siya, tapos later on, kasi yun nag-grow yung beauty mo, iba, oo. Yung kanina paglabas mo kasi, hindi ganon, oo. Pero habang pag nagsasalita ka, the way, habang sinasagot mo si Neil, sabi ang ganda pala niya, oo. Thank you po. Actually, pang 100 ka na nagsabi sa akin yan. Sabi sa akin, Leia, parang sa unang tingin or parang ordinary, pero habang tumatagal, ang lakas ng appeal mo. Pero salamat po. Salamat sa mama ko. Thank you po. Fairness, oo, di ba? Oo. Pero na-shock kami kanina sa trailer. Oo. Oo. Actually, pasigaw ako. I almost walked out. Okay. Oo. Kasi, syempre, ano lang sabihin ng parents ko. Pero kayo, hindi si Harvey ba hindi nahirapan si Direk Harvey na? Harvey po. Harvey, oo. Oh, yeah. Si Direk Harvey, hindi siya nahirapan to convince you girls to do that scene. Hindi po. Siguro, tinadhana kami ni Rian para mag-partner. Pero sa tingin nyo, pag iba, hindi kayong dalawa, kung ibang kapareha na Rian, ibang kapareha ni Leia, sa tingin nyo, you can do that ganun katapang na eksena. Kung ikakaganda ng movie, why not po? Depende po kasi, para sa akin kasi kung komportable ka sa katrabaho mo, mas i-all-in mo. Tsaka importante talaga mahal mo yung trabaho mo. So, kahit sino ka. Kahit sino po. Same with you, Rian. Sa akin naman po yung insights ko about dyan, yung siguro magiging iba lang yung atake. Kasi syempre, magiging iba rin naman yung connection ko with him, her, di ba? Siguro, yun nga, meron lang talaga kaming chemistry, I guess. Ganun. Alam namin kung ano yung goal talaga namin. Kumbaga, without conversation, okay, let's do it. Parang ganun. Paras kaming kabugera, let's say. Competitive. Yun yung pinaka-importante. Parehas kami, go lang to, labanan natin. Ito na eh. Yeah. Direk Harvey, may mga nakakapansin. Si Leia, parang may hawig daw, lalo na sa mata, sa Tita Deborah Sumo. Do you agree? Parang nakikita mo si Tita Deborah. Ay, maganda naman po yung tita ko. So, talagang go. In fact, sabi ko nga sa kanya, sabi ko, Tita Gigi, ay ko alam Tita Gigi. Yeah. Tita G, kamukha mo to. Sabi niya, patingin nga. Talaga? Patingin nga ako. Ikaw mismo, napansin mo? Pasinin ko sa iyo. Malaki pa suso. Sabi ko, oo, maganda siya, tita. Sabi ko. Yeah. Grabe, oo. Yan, Leia, may nagsasabi sa'yo, you look like Deborah Soon. Madami yung kahawig sabi nila. Pero salamat po kasi yun eh, multi-awarded yun eh. Kumbaga parang, ang sarap naman sa pakiramdam. Yan. Okay, Direk, ang dami mong kamag-anak na artista, di ba? Grabe, hindi lang 50 stars ng mga Salvador. Kasi iba, they're not using Salvador, pero there's Salvador. Ang dami. Pero direct ikaw, pangarap mo rin may direct sila, like Kuya Epe. Pero not for not for Viva Max, BMX. Or pwede mo ba siya i-convince with BMX? Sila boss ang bahalang tumulak sa kanya. Pero yes, Tito Ju, pangarap kong makatrabaho yung mga kamag-anak ko na i-direct sila na kasi it's a fulfillment po para sa akin yun. Yung ginagawa ko lang po ngayon, hindi naman po ito tinanim sa akin eh. DNA po ito na lumabas na
gusto ko po yung ginagawa ko, mahal ko yung ginagawa ko. Lalo na kung makakatrabaho ko po sila, si Tito Epe, kung makakatrabaho ko, ewan ko lang kung susunod pag sinabi Tito Epe, plaster ka na, di ba? Parang ibang level po yun. Pero at least meron kang nag-BMX na kamag-anak sa Emil Sandoval. Pero, okay, can you tell us, sino yung tatay mo or nanay mo? Salvador tatay? Yes po. Yes, sino? My father is Alex Salvador. He's a banker. And for some time, naging production manager din siya for movies. A long time ago. Kaninong kapatid siya? Solo po ang dad ko. Ang father na si Ding Salvador, who happens to be the brother of Tito Ipe, Tito Ramon, Tita Mina, Tito Leroy. Ayaw nila kasi magpatawag ng lolo and lola. So, yan po sila. So, lolo ko na po sila. Lagot ako mamaya. Hindi, at least uncle mo si Emil, no? Yes po, yes po. Yan, Pero yan, direct, congrats Siyempre, another Salvador. Siyempre, ang daming magaling ng Salvador eh. Even there's a director, si Maylie. What's his name? Yung director na Maylie. Si Direk Mark. Mark Maylie, he's your uncle. Uncle na rin po, yes po. Tapos siyempre si Leroy Salvador, nag-direct din, di ba? Sa tingin mo, sa kanila ka na-inspire to direct also? Alam niyo po, nung araw na nag-shooting po sa bahay, parang hindi ko po ito ginusto dahil kasi araw-araw may nagpupuyat. So, si Tita Mina nung nabubuhay, ang sabi sa akin, anak, mag-aral ka. So, hindi lahat nagiging Philip Salvador kasi pinangarap ko kung mag-artista noon, pero sabi, hindi lahat tinatadhana rito. So eventually, nanonood pa rin po ako ng mga ginagawa nila, ng mga trabaho nila noon, nila Tito Chichi, nila Tito Ramon. Naging interesado po ako eh. So, parang masaya po eh. Hindi po siya trabaho for me, para siyang naglalaro ka and at the same time natututo ka and at the same time may kabuhayan ka. So, maliit pa lang po ako. Ako po yung naging PA nila. So, naging trabaho na po ito sa akin. Yeah. Pero Direk Carly, paano ka napasok sa BMX because of your the influence of your, siyempre si Boss Big, di ba? Or nahirapan ka din? Paano? Yung story ko po as a director, I've been doing music videos before until tinawagan po ako ni Boss Val tsaka ni Boss Vic na parang, gusto mo bang gumawa ng something for a little sexy? Nag-start po yun dun sa years ago yung Pantasya. Binigay po nila sa akin yung project na yun. So, sabi ko, anong gagawin ko dito? It's a reality show na maraming girls dito na magpapasex. So ako naman po, excited ako nung time na yun. And the rest is history, kaya thank you Viva for always trusting me. Nagsunod-sunod na po So, after. ang dami mo na pang projects, Direk. With Viva po, yes po. And during daytime, I'm also a news director and a talk show director din po ako by morning. By afternoon, pag dumidilim, VMX na. Bongga, yeah. Pero yan, thank you, Direk. Thank you po. Thank you po. Ay, ilang taon na rin po kayo, Direk? 47 po. Mukhang bata, ha? Thank you po. Fairness, yan. Yan. Thank you, Miss PV. Thank you. Thank you, Sir June. Ngayon naman pakinggan natin from Manila Standard, Angelica Villanueva. Hello po, here po. Thank you. Hello po, Miss P. My question po muna ay for the two girls po. No? Kasi na-mention po kanina ni Leia na parang competitive kayo pareho. Pero how do you maintain po yung healthy competition or meron po ba between the two? Wala. Ang inisip lang namin, competitive it means ilaban na namin to. Parang wala kaming iniisip na kailangan mas magaling ako dito, kailangan mas magaling ako kay Leia. Parang nagkasundo talaga kami, gano'n, di ba? Tsaka yung tingin talaga eh. Unang tingin namin, diretso-diretso na. Hindi direct Carby nga eh. Grabe kayo. How about po, Miss Regan? Ano yung thoughts po? Wala po talagang competition between the two of us. Kasi nga, kaya ng sabi ko kanina, iisa kami ng goal. So parang parang nag-giveaway kami sa isa't isa. And gagawin niya to, syempre gagawin ko din yun. Ganon. So,
mayroong times din na palalaan kami. Oo. May times na kahit ang lagkit na sige, gano'n, sige pa rin na sige. Hindi, muntik na nga mahulog yung cameraman. May times na matik na mahulog yung cameraman sa intense ng eksena. Okay po. Siyempre po marami na po kayong mga films or contents po na nagawa po under BMX. No? Pero, have you become more comfortable na po doing sexy scenes? Or medyo like, nako-conscious pa rin po kayo like sa angle niyo po or anything? Getting used to it na. Oo, kasi hindi naman, syempre sa dami na rin ng pelikula na nagawa. Parang every project na lang, parang laging ginagawa na lang yung best. Dapat every project would be a masterpiece para laging aabangan, no? Hindi magsasawa yung mga tao manonood. So yun po. Yun nga, katulad na sinabi ni Riel, dapat hindi nakakasawa, hindi pare-parehas. Dapat every genre ng movie mo, magtatak ka, markado ka. Ito si Leia, ito yung ginawa niya dati, tapos ito yung ginawa niya ngayon. Kumbaga, magaling ka na, mas gagalingan mo pa. Last question po from me. Do you see yourself po na doing this in the long run? Sa ngayon, ini-enjoy ko po kasi minsan lang mangyari sa buhay natin yung ganitong pagkakataon. Pero siguro mga after 5 years, 10 years, siguro business po. Miss Rita? Same with you talaga, no? Oo. Syempre sa ngayon nga, parang dapat i-enjoy muna natin yung moment since bata pa naman tayo, ganyan. And passion and love naman namin yung ginagawa namin here. Kahit na may mga, syempre, masasalang eksena, syempre, it's an art para sa amin. So yun, siguro kung nakikita ko sarili ko in this industry in the long run, siguro yes, pero maybe in the mainstream na. Kasi alam ko naman yung deserve ko. Thank you. Thank you so much po. Thank you po. Congratulations po. Great answers, ladies. Maraming salamat. Now, moving on to our second batch for today. Dolly Ann Carvajal, James Miguel, Bernard Santos, and Ray Pumaloy. For now, let's hear from Philippine star Dolly Ann Carvajal. For Rian and Leia, kasi title ng movie niya, Pasilip, no? Katuwaan lang, kunwari, meron kayo pwedeng silipan na foreign o local actor, sino yung pipiliin niyo? For fun lang. Siguro si Miss Angelica. Ay, babae. Babae, oo. Sa lalaki. For fun lang naman. Angelica. Sa lalaki wala ko isip. Wala kang type kasi dito. Wala eh. Wait, ang baka dito meron. Wala eh. Angelica Khan. Opo, Angelica. Huwag ka mag-alala, kaibigan ko, sasabihin. Si Brad Pitt, Right. tsaka si Jericho Rosales. Di ba uso-uso sa social media yung POV, yung nagpo-post, tapos may caption. Kung magpo-post kayo ng publicity shot nyo from itong series nyo na to, anong ilalagay yung caption? POV, blank blank blank. Katakam-takam, POV, katakam-takam. Pwede rin po, di ba? Pwede. Si Rian. POV, sorry. POV, umaatikabo. Thank you. Good luck. Thank you po. Alright, maraming salamat po, Miss Dolly. Ngayon naman pakinggan natin from Showbiz Ganap, James Miguel. Hi po. Good afternoon po kay Rian at saka kay Leia. Good afternoon po. Question lang. Kasi sobrang intense talaga nung pinakita kanina. Like, Naging lalaki. Wala pa po yun. Wala pa sa kalahati. I mean, kayo ba mas okay na with a girl rather than with a boy? Pagdating sa ganun, sobrang intense. Depende. Pero para sa akin, mas gusto ko babae. Kaysa sa lalaki. And may bakit? Kasi, paano ba?
gusto ko yung maayos na pag-explain ko ba kasi lalaki po kasi hindi ko masabi kung magiging komportable kami. Pero sa lahat naman po naging kapareha ko, okay naman po ako. Sa babae kasi parang, ewan, siguro masasabi ko magaan talaga ako katrabaho kasi bawat nagiging partner ko, nagiging impact kami. Siguro sa mata, tinginan talaga. Yun lang po. Kay Rian naman. Pwede po ulit po ng question. Kung mas okay ba sa girl kaysa sa boy, gawin yung gano'ng ka-intense na ginawa niya. Siguro kasi sa akin, sinabi ko na rin mga naging eksena, no? Hindi lang din naman ito yung pinaka-hot scene ko, pinaka-wild din. Pero, pero kapag kasi, i-compare ko yung babae, yung kapartner ko sa lalaki, siguro mas komportable ako sa babae kasi nga, kapag babae sa babae kami, ang usapan namin lagi, wala kaming restriction eh. Go, habutin mo, gano'n, di ba? Oo. Pero kapag kasi kapag lalaki, syempre, hindi naman maaalis sa isip natin, baka, take advantage na, di ba? So, medyo, medyo off-limit kami sa mga yung depende rin sa partner, gano'n. Mayroon kasi partner na sige-sige lang eh. Mayroon namang partner na hindi dapat natin gawin yan. May gano'n. So yun, depende din sa partner talaga. Yun lang, thank you so much. Thank you Thank you rin po. po. Alright, maraming salamat po. Ngayon naman, moving on to My Movie World Entertainment, Bernard Santos. Hi girls. Hello po. Hello po. Okay. Don't get direct. Okay, my question is for the two girls muna. Rian and Leia, seems like very evident na naging close kayo dito sa paggawa nitong series na to. What do you admire towards each other? Actually, si Rian napaka-sweet nito eh. Tanda ko sabi niya, Ate Leia, sabi sa Ate Leia, alam mo bang inaano kita? Sabi niya sa akin, parang dinidream kita, parang ganun. Sabi ko rin naman, gusto kita. So, kumbaga parang gusto ko sa kanya very sweet. Sobrang sweet niya. Thoughtful. Si Leia naman kasi, she is very easy to work with. Tulad niya, meron kaming mga connection. So, nakita ko na sa kanya, very kind, generous, gano'n. Kaya, isa na sa nagustuhan ko sa kanya kasi nga, I myself is very competitive talaga when it comes to work or kahit saan, gano'n. So, parang in-admire ko sa kanya na, oh shit, meron akong ka-match, gano'n. So, yun. And then, personally ba napanood niyo yung mga clips na Never Set Free for series? May mga napanood pa kayo ng mga clips dito, yung mga VFX na May mga playbacks daw. may particular clips ba kayo na na-shock kayo or na nagustuhan nyo na nung napanood nyo? Ako sa dining. Dining. Kasi meron kami poolside, meron kami kitchen side. Sa dining, ikaw poolside. Gusto mo? Yung sa bata. Okay, hindi. Yung pinaka-best part natin doon yung nasa living room. Oh my God. And then, last na lang kay Derek. Direk, nag-help din po ba kayo na mag-curate ng mga clips na ipe-present dito for this reality show? Oo po. Kaya lang sa dami ng nagustuhan ko po at saka recommendation, parang halos lahat eh. Yun nga po when we started, sabi ko sa kanila dalawa, gusto mo ba ito, Ria? Gusto mo ba ito, Leia? Parang, masaya ka ba sa ginagawa mo? Lahat sila masaya eh. So, ako rin eh. So, tuduhan natin to. So, yung resulta po, yung mga footage na ginawa namin, hindi namin alam anong pipiliin namin. Dahil kasi tama yung sabi ni Leia, muntik mahulog yung camera mo. Kasi yung excited, habulin mo, sandali, dito, sundutin mo, dito sa akin, dali. Muntik mahulog. Ang sabi nila ng producer namin, okay, camera. So ayun po, yung mga footage na pinili, yung mga nakita niyo po dito, yes. Pero marami pa eh. Marami pa kayong dapat panoorin eh. Kasi for me, bilang straight guy and for others din naman po sa babae, lalaki, I think you should check it out for me.
Thank you guys, and good luck. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Pakinggan natin muli ang mga tanong ni Ray Pumaloy from Abante Liling. Hello guys! Girls naman. Kay Lea muna, I agree naman kay Katotong, wala na rito si Junlali, na malakas talagang agree nitong si Lea, sa totoo lang. Because of her color, tapos ang ganda pa ng bat, tapos medyo bongga naman ang bubelya. Was there a time na na-intimidate ka sa isang, for sure walang hindi lalaki ang mag-approach or mag-i-smitten sa'yo, no? So, was there a time na may mga lalaki na lumapit sa'yo and then medyo na-preskohan ka dahil doon sa parang pagpapakilala nila o yung mga pagpapakute nila? At paano mo hinandle yung mga yon? Kasi di ba, syempre madalas ka mag-travel, posibleng walang magkagusto sa'yo. Dahil dito pa nga lang, di ba, ang dami-dami ng nagkakagusto sa'yo. Meron, madami. Pero kasi tinanggap ko tong genre ko na sexy star. So, ready ako sa mga sasabihin. Ay, ang laki naman ng ng pat mo, ang sarap mo naman. Magkano ka ba? Mga ganon. Ano mo sagot ko? Wala. Pinupusuan ko lang sila, tapos, block. Ignore. Pero Minsan, thank you. Pero sa personal, meron bang nag-approach sa'yo, ganyan, nagpakilala, and then parang na-preskohan ka or something? Or anong approach din ang in-entertain mo? Hindi naman yung parang trinisyohan ka or parang sinexualize ka. Madami. Sabihin, ang sarap mo naman sa kama, ganyan. Tapos, bakit ayaw mo? Sexy star ka naman. Bibigay ka rin naman. Pero alam mo sa approach ko, hindi niyo po ako kilala. Siguro sa work, oo, pero sa personal, iba ako. Matured ako. Madami akong pangarap sa buhay. Kumbaga, minamahal ko lang yung trabaho ko bilang sexy star. Sa abroad ba, meron ba nag-ano sa'yo, mga nag-approach sa mga foreigners? Madami, mga Breton, kasi nga sa kulay ko. Ganon. So, paano pinahandle yung mga approach niyo? Takot ako, promise. Bakit ka takot? Kasi baka, alam mo na, malaki. Diba? Takot, dahil promise. Mama Maria. Sa amin ganun ni James din daw. Maria. Pero saan nagagalit talaga yung tapang mo, Lea, pagdating sa paghuhubad? Kasi di ba, tatandaan ko, dati kasi parang ayaw pa ng ganito tapos yung sa Helena, sinabi mo ito todo mo na talaga. Parang tinanggal mo na lahat ng apprehension mo. Siguro, kasi dati, sabi ko, ayoko nang papaganito. Dapat may restriction ako. Nung bandang huli, in-enjoy ko siya Parang, wala naman kasing masama tatanda tayo Show what you got, di ba? Kumbaga parang inisip ko na lang trabaho to Trabaho, di ba? Tsaka minahal ko na yung pagiging artist ko At parang i-enjoy mo na rin ngayon, Ini-enjoy ko. Wala akong pakialam kung anong isipin nila. Basta hindi ko sila tinatapakan. Okay, kay Rian naman. Rian, saan nanggagaling yung tapang mo sa paghuhubad? I mean, pagpapasexy rather. Medyo strong yung paghuhubad. Doon alam naman natin ginagawa, pero yung pagpapasexy, saan nanggagaling? Parang free-flowing, parang gano'n. Parang parang naalala ko tuloy yung makeup artist na sa likod, wait lang, nagpahapyaw lang. Sabi ko baka madala ko sa harap yung parang mo. Yun po, yung tukod po dyan, siguro kung ako po yung tatanungin, parang nakuha ko na siya. Sa dami kasang experience ko rin sa showbiz, hindi kasi ako nakiklik talaga sa pa-sweet. So why not mag-sexy ako? So yun, parang mas minahal ako ng mga tao doon. Mas nakita nila yung acting skills ko. Siguro kasi tinitigan ka nila talaga. Diba? And parang second look, papansin na nila yung, okay, magaling siya umarte. Samantalang dati na nagpapasweet ako, parang ignore. Ganun. Maganda. Ganun. Would you mind kung saan galing sa pagpapasweet? Saan,
naging contract star ka ba ng isang Hindi po. Actually, before, nag-start ko talaga ako sa acting industry, mga 17 years old. I do extra, lumabas din po ako sa KMJS, sa mga different teleserye. Nag-extra po ako doon with roles, with lines. So yun, parang, okay, nag-artista siya. Okay, nag-extra siya. Pero nung nag-sexy na ako, parang caught ko na yung attention nila. Okay. Grabe ang attract pala niya. Grabe ang galing niya palang umarte. Lalo na kapag, syempre, nakuha ko na attention nila and then biglang may drama, ballet, ganun, no? So yun, okay, shit, ang galing niya palang umarte. GMA, baka naman. Parang ganun. Pero pag sinasabing, naku, grabe naman itong mga ito na nagsisexy, and parang wala na ba sila ibang kinakain or something, naghihirap na ba sila, bakit nag-ubad? Anong reaction nyo, ikaw, Rian, sa ganito? Kasi Leia, wala naman yung pakialam, yung sabi niya, di ba? Well, everyone is entitled naman sa gusto na lang sabihin. Kaya siguro sa akin kasi, ginagawa ko lang to because ito yung passion ko, ito yung work ko, ito yung love kong gawin. And I don't see myself na gagawin ko to for the long run. Kasi mayroon akong goal, kaya ko to ginagawa to, hello. Di ba? So, Goal? yes. So, Ano goal? yun nga po, na sooner or later, may makakapansin po talaga sa akin na taga-mainstream, gano'n. Why not, di ba? So yun, taasan na natin yung dream natin kasi libre lang naman pangarap. So yun. Okay, kay Direk naman. Direk, Salvador, ate ka muna kaano-ano mo, or anong tawag mo kay Maha? Auntie ko siya pero ang tawagan namin cousin. So, cuz! Oo, so auntie mo siya dahil ang tatay niya ay... Si Ros Evan po. Si Chichi. Oo. And, close ba kayo ni Maha? Yes po. Paano kayo nagkikita or meron ba kayong constant communication sa isa't isa? Kasi po yung mga lolo namin, daddy niya, close talaga eh. So nung growing up, I get to meet them, nakikita ko na po sila noon na marami yan sila magkakapatid eh. So, si tita ganito yung mami niya, si tita ganito, in-explain ko sa akin ng father ko na ang dami naman ikikis ng mga kamag-anak. So, ayun po. So, pag nagkikita kami ngayon, parang, uy, kasi, ganun talaga. So, nagugulat kami kung merong hindi namin kilala, tapos biglang, anak pala ni ganito. Mga ganun po. Mabibilang mo pa ba kung ilan lahat kayo? Na tita mo at saka yung mga cousins? Naku, mama, hindi na. So, parang taon-taon parang daga, dumadami. Ayun po. Hindi, madami talaga yun. Nagugulat na lang po kami pag may namatay o kaya kung merong reunion na kasi ganito na yan. Alam ni Maha na nagdidirect ka na? Ay, opo. Magkasama po kami sa TV5 eh. So, ayun po. I get to visit her pagka nagka-taping siya dati ng emoji niya. Kasi yung emoji is before Frontline Pilipinas. So, magkasunod kami ng dinadaanan ko po siya every time nagka-taping. May plans ba since yung asawa niya ay nagpo-produce na rin, di ba? Pero mga events ka. May plan ba na magkulang naman kayo, siyang actress, siya ang producer, tapos ikaw ang director, or co-investor ka dun sa plano na yun? Ay, maganda yung mama. O cousin, kung nakikinig ka, Rambo! Eto na. So, sana. Given a chance po eh, bakit naman po. Sabi ko nga po kanina, dream ko makatrabaho yung mga kamag-anak ko po. Dahil para meron po akong story ipapasa sa anak ko at sa mga susunod naming mga henerasyon. Ano kayang project to? Rom-com, drama, action, horror? Kung sasakali bibigyan ka ng pagkakaroon may direct si Maha. Oo, mama, alam mo, wala akong pinipiling trabaho. Basta pasok sa schedule ko yan, kay drama yan, kay rom-com. Pero syempre, yung komportable po siya, medyo maloko tayo, so rom-com na lang. Diba? Kesa naman siya mag-VMX o pa-sexy. Pero yun po, kailangan komportable siya, komportable din kami lahat.
Direk, ang galing mo. Talagang nakuha mo yung attention namin sa mga mapangahas ng mga eksena. Grabe talaga. Congratulations, girls, and Direk. Thank you, Ma'am Thank you. Marie. Okay, maraming salamat po. Ang huling dalawang magtatanong ay sina John Basco at Ian Lee Estrella. Pakinggan natin ngayon from Cap Film Dump, John Basco. Gracias, project. Ang tanong ko is for Derek. Kasi last time na question ko sa Miss Rian, ang sinagot niya na genre ng gusto ko is horror. So, ang question ko po for Derek is, kung magkakaroon po kayo ng chance ulit na maka-work po silang dalawa, ano po yung sa tingin genre na babagay sa Comedy. Naturally, kasi these two girls are really funny. Sa totoong buhay po, nakakatawa sila, masaya silang katrabaho. Hindi lang sila sexy, matalino rin sila. And at the same time, pagka meron akong GC nakakausap ko sila, nakaka-chat ko sila, lalo na si Lea. Madalas may kwentuhan kami na talagang makatawa ka na lang, may mga comment, minsan magpapasahan kami ng meme na parang... So, personality-wise po, for me, yung i-maximize natin sabi nga po ng daddy ko tsaka ng lolo ko, pagbutihin mo, mag-focus ka kung saan ka magaling. Kung magaling ka sa kalokohan, magaling ka sa hubaran, magaling ka sa katatawanan, doon ka mag-focus kasi hindi siya magiging trabaho para sa iyo. So, give it a chance kung sila po makakatrabaho ulit, kung kaya, comedy talaga. Naturally, they're funny talaga. Kay Miss Lea, ayan, same question na lang po since I asked her. Miss Hi Lea, po. ano po yung gusto niyong genre na i-try? Sexy comedian. At saka gusto ko yung yung parang psycho, yung parang matino tapos pumapatay. Gusto ko yung direct, promise. Thank you po. Thank you rin po. Thank you so much. And last but not least, Ian Lee Estrella, also known as Tito Ian. Hello, hi. Congratulations sa bagong project. Direk, kumusta po yung working relationship nyo for this project with Rian and Lea? Meron bang potential na maging part ng mainstream film in the future? Sana given the chance po, mabigyan ng chance kaming tatlo na gawin, magkatrabaho kami ulit and gawin mainstream. Pero tulad nga po na sinabi ko kanina, mainstream or underground, trabaho po yun para sa amin. So, trabaho lang siya na masaya and at the same time hindi kami nahihirapan dahil kasi tulad nga nila. Talagang naturally si Rian is funny and si Lea gano'n. So, gusto nila yung ginagawa nila So, in a way na talagang para sa kanila, trabaho ito, hindi ito kabastusan, hindi ito basta kalaswa artist. Sabi nga niya, art, di ba? So, short of saying na hindi lang siya art, it's work, trabaho siya. So, hindi siya hustle, hindi siya racket, kundi trabaho. Trabaho dapat mahalin mo dahil mamahalin ka niya. Para naman kay Miss Rian at kay Miss Lea, kung magkakaroon kayo ng, dito sa mga eksena na ginawa niyo, alin dito yung pinaka nagkaroon ng epekto sa inyo personally? Na parang halimbawa, parang ano na to though alam niyo naman na umaarte na kayo, na parang naapektuhan talaga kayo na deeper level. Let's say may naramdaman kayong something. Sa akin, I think, lahat kasi ng eksena, hot talagang madadala ganun. Kasi, kung hindi siya magiging effective So yun, for me, lahat. All the way. How about you, Lea? Wala ako dun. Hindi ako napektuhan, nag-enjoy ako kay Rian. Promise talaga, nag-enjoy ako sa kanya, award. Kasi okay din siya talaga Walang go, walang restriction yan. Pero mas specific na eksena. Ano tsaka ang ginawa niyo? Nagdilaan. Saan? Saan tayo nagdilaan, Rian? Sa... Panoorin nyo na lang. Actually, nakita ata sa trailer kanina. Ay, hindi ba? Hindi yun. Okay, so meron pa palang dapat panoorin. Ayun, maraming salamat, maraming congratulations. Thank you po. Thank you.
Napalabas niyo ang dimples, Tito Ian, kanina din. Okay, that's it for our Q&A. Let's give it up for our cast and director, of course, of POV. So now, call for support sa inyong fans. Of course, we're live online. Simulan natin kay Direk Harvey. Kailan po lalabas ang POV? Next month na po ito, download and VMX syempre, and streaming na po ito next month. See you. Maraming salamat. Leia? POV, Pasilip on BMX. September 8 na po, manood po kayo. Promise, hindi kayo mabibitin. Rian, ba't kailangan nilang panoorin ang POV? Ayan, syempre, panoorin nyo ang POV, Pasilip on VMX. September 8 na po yan. Imarkahan nyo na po ang inyong mga kalendaryo dahil papainitin lang naman namin ang inyong umaga, tanghali at gabi sa bawat umatikabong eksena. Kaya naman, i-download nyo na yan. So yeah, thank you. Ang galing. Maraming salamat. Okay, let's have a group photo ulit. Just to seal the deal this